Magandang umaga po sa ating lahat. At medyo ngayon, maaraw, pero malamig pa rin po dito sa Hong Kong. Morning devotion bago po ang lahat. Thank you Lord for the life. Devotion po mga kapatid. Ang aking babasahin for today ay katuloy ng ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang babasahin ko po ngayon ay ang patotoo ni Juan na taga bautismo. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for my page and YouTube channel. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers, my parents in the Philippines, at mga kamatid at mga kamag-anak at mga manonood at mga friends na nanonood. Naway ito'y aking munting channel ay gabay sa mga nag-uumpisa at nagsasaliksik ng totoong salita ng Panginoon, dahil alam niyo po, alam namin Panginoon na ikaw lang po ang dapat maparangalan sa araw-araw sa aming buhay. In Jesus' name I pray, Amen. Ang patotoo ni Juan na taga-bautismo. Ito'y mabasa po sa John chapter 1 verse 1 to 19 hanggang 27. Ito po aking by series na lang po kada Sunday para po sa ganun maintindihan po natin at saka tuloy-tuloy po yung pagbabasa ko po ayon sa Ebanghelyo ng Juan. So, ang patotoo ni Juan na taga-bautismo. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya ay tanungin, "Sino ka ba?" Siya ay nagpahayag at hindi ikinakaila kundi sinasabi, "Hindi ako ang Kristo." Siya ay kanilang tinanong, "Kung gayo, ikaw ba si Elias?" At sinabi niya, "Hindi, ikaw ang propeta." At siya ay sumagot, "Hindi." Sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propetang Isayas." Sila'y mga sugo buhat sa mga Paraseyo. Siya ay tinanong nila, "Kung gayoy, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sila'y sinagot ni Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo kilala, na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas." Ang mga bagay na ito'y nangyari sa Betania sa kabilang ibayo ng Jordan at pinagbautismuhan ni Juan. Ituloy ko po, ang kordero ng Diyos. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus sa lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating sa isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna na sa akin. At hindi ko siya nakikilala dahil dito'y naparito ako na nagbautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel."
Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng Diyos at mananatili sa kanya ay siyang nagbabautismo ng Espiritu Santo. Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. Ang unang mga alagad ni Jesus ay kinabukasan muling naroon si Juan. Hanggang dito na lang po para hanggang lang po siya verse. Binasa ko po siya sa John 1 verse 19 hanggang 34. Ang patutuo ni Juan at ang tagabautismo at ang kordero ng Diyos. Alam niyo po guys, na ang salita ng Panginoon ay ang salita ng buhay na espiritual. Ang salita ng Panginoon po is napaka-powerful po. Lalo na po sa mga nagbabasa. Masasabi kong katulad ko po. Alam niyo po, kahit OFW lang po ako, alam niyo po, napaparangalan ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng mga talagang matuwid na gawa. OFW po ako, pero alam niyo po, pag ako ituring ng aking mga employer po, God's glory, alam niyo po, parang pamilya. Why? Kasi pagka lumalabas po kami, hindi, bago po sila mag-order, nauuna po kami. Ganun po kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, dahil po, lalo na po pag na isa sa buhay pa natin po, alam niyo po, napakatotoo po talaga po. Dahil po ang salita ng Panginoon ay nagpapaliwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Dahil ang salita ng Panginoon, alam niyo po, dito po mahasa, mahuhugasan, masasala, at maayos po ang ating pamumuhay. Kung dati kapatid is napunta ka dito sa Hong Kong, is ang goal mo is mapaunlad ang iyong mga pamilya, but tatandaan nyo po guys na ang ating pagpunta po dito dapat po marangal. Bakit po marangal? Dapat po iwasan po natin na yung ating hindi naman po ito pambabas, kundi payong kapatid lang po, dahil po alam nyo po, pag nangutang ka po dito sa Hong Kong, sakit sa ulo po yun. Naranasan ko po yan kasi ganyan din po ako nung pumunta dito. Nag-loan po ako. Hindi ka makatulog ng maayos kasi iniisip mo lagi yung babayaran mo. Unlike siguro na sanay ka na or yun na ang buhay mo. Pero alam mo kapatid, yun po yung ginagawang tools ng kamunduhan na pera. Yung sinatawag na easy money. Mas maganda po guys na ang ating pamumuhay is maayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po yun? Huwag kang mangungutang. Number 1 po yun. Kasi pagka nangutang ka, parang kaluluwa lang din yan eh. Ang kaharian ng Diyos ay parang din yan, utang. Diba? Pag nangutang ka, diba hindi ka mapakali. Hindi mo alam kung anong buhay mong bukas. Unlike na nasa Panginoon ka o hindi ka umutang na kahit anong mangyari in the next day, payapa ang buhay. Kahit may makasalubog ka kung sinong tao, panatag, at higit sa lahat, ang pamumuhay po natin ay maiaayos natin. Napakaliwanag po sa atin na lang po sa ating pamumuhay po. Alam niyo po na ang salita ng Panginoon po talaga ang naghuhugas sa ating mga kasalanan o nagpapaliwanag o naglilinis. Kaya kagaya nito, diba, siya dito. Patutuon ni Juan na ito ang patutuon ni Juan na gawing mga Hudyo ang mga pari at Levita at ang Jerusalem siya. Sino ka ba? Yan. Ikaw guys, sino ka ba? Siya ay nagpahayag at hindi nila ito sinabing hindi ako ang Kristo. Sumagot si na hindi si Kristo. Yung mga kagaya naming hindi rin po kami si Kristo, but kami po yung mga siguro tinawag ng Panginoon para magpaalala na ang salita ng Panginoon is yun po ang salita na pagkain po natin espiritual. Siya ay kanilang tinanong kung gayo, ikaw ba si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? At siya sumagot, hindi. Sinabi niya, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot ng mga
nagsugo sa amin, at anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Yan, sabi ni ano. Sinabi niya, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang aking daanan, ang Panginoon ang propeta. Siya ang mga sugubuhat para sa iyo, at siya ay tinanong, kung gayoy, bakit ka nagbautismo? Kung ano, ikaw ang Kristo o Elias o ang propeta. Sila ay sumagot, ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna ninyo ay may isang nakatayo na hindi kilala sa pumaparitong kasunod ko, at hindi ako karapat dapat magkalagman lang ng isang sandalyas. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa Bitanya, at kabilang ito ay ang ibayo ng Jordan at pinagbautisman ni Juan. So, ang kordero ng Diyos po ay ang kinabukasan na nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya. Siya yung taong sinasabi ko, dumarating sa isang lalaki, higit pa sa akin sapagkat nauna niya sa akin. Hindi ko siya nakikilala dahil dito'y naparito at nagbautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Nagpatuto si Juan na nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati buhat sa langit at lupa. Hindi ko siya nakikilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin na ang nakita mong bababaan ng Espiritu ay mananatili, at siya ay nagbautismo ng Espiritu Santo, at ang aking nakita ay pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. So, kita nyo guys, ang pagbababa, ang Espiritu Santo ay pagka ang Diyos ay nasa sa atin po talaga, ang Espiritu ng Panginoon po is nananahan po sa atin. Alam niyo po, susunod po tayo kung ano po yung kautusan ng Panginoon ayon po sa nasusulat. Hindi po nakilala, subalit nagsugo sa akin ang bautismo sa akin, at ang Espiritu na mananatili sa kanya. So ang mga nananatili ng Espiritu, alam niyo po, kung titingnan niyo po yung mga talagang nagtuturo ng salita ng Panginoon, most of the time, ang lagi po nilang itinuturo ay magbasa. Huwag hindi po nyo sila maririnig na pahingi pera. Alam niyo po yung mga pahingi pera. Okay naman po yun kasi nasa nasa Bible din po yun na ibigay natin ang 10%. But kung titignan po natin, susuriin po natin ang Bible. Ang Bible po is for salvations, hindi po for gaining of money. Kasi po ang money po is lang po yan, is things. Ang hindi po nabibili po talaga na pag-aari ng isang tao o nananahan ng Espiritu sa kanya ay ang pagsasaliksik at pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Dahil alam niyo po, ang salita ng Panginoon po ang ating pagkain. Ang sinabi nga po ni Lord, naparito ako upang ipahayag ang kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ay, ang Diyos po ang nananahan sa ating buhay, alam niyo po, huwag po tayo huminto kahit may maniwala po. Hindi. We just keep going lang po yung pagbabasa at pagpapahayag at pagpapaliwanag po kung anong kahalagaan ng Bible po. Dahil ito po ang ating tungkulin na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Ipahayag, ihasik ang salita ng Panginoon sa sanlibutan na paulit-ulit, dahil po alam niyo po kahit dapat po natin po ulit-ulit itong ihayag para po sa ganon magising po ang mga natutulog. Alam niyo po, most of the time nakikita ko lang po ang experience ko. Most of the time ang mga nakikita ko na lang na mga pasikatan. Alam niyo po, wala po akong nabasa sa Bible na is a grupo na nasalba. So beware po sa ating mga sinasamahang tao or congregation, etc. Suriin niyo pong mabuti kung ang katuruan po nila is for God's glory. Unang-una po, ang pagtuturo po nila is naayon po sa Panginoon. Ang totoo pong nagpapayag ay ang sasabihin po nila, ang anak ng tao at ang ama ay iisa. Kung naniniwala ka po na ang anak ay iisa, dapat po makita po yan sa atin. Dapat po in the name of Jesus Christ, siya po ay nagkatawang tao, naging tao para po maranasan ang tao, dahil siya lang po ang dapat maging kumbaga yung
atang na sinasabi. Siya lang po yung perfect lamb na nakakagawa ng ating mga kasalanan matutubos, di ba ba? Siya lang talaga yung 100% na kagagawa ng perfect na wala na pong iba na ang manalig sa Kanya. Sabi nga po sa John 3:16, ulit-ulitin ko po, for God so loved the world, so give us the only begotten Son who believes have eternal life. So, ang totoong nananampalataya sa Panginoon ay ang buhay niya po ay nananalig po sa anak na ipahayag na ang Hesukristo ay namatay para sa atin, sa ating ikakatubos sa ating buhay. So hanggang dito na lamang po guys, at naway ito'y aking pagbabasa ay magkaroon po sa inyo ng mga idea. Dahil po ang pagbabasa ng Bible po, ito po yung makakatulong sa atin. Although yung mga talagang nagtuturo po, yun sila po yung additional. But the more na binabasa po natin, the more na lumilinaw po yung kalagan. Alam niyo po, one thing I learned nung nagbabasa po ako, magkaroon po man po ako ng kaibigan, mawalan po ako ng maraming kahit ano dyan, alam niyo po, masaya na po ako kasi ito po yung buhay sa natotoo, yung maparangalan ang buhay ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya po, para po sa ganun po lahat po tayo mapunta sa langit, ay magkaroon po tayo ng desire sa pagbabasa, dahil ito lang po ang ating sandata sa ating pamumuhay na totoo. Hanggang dito na lamang po, and have a nice day. Bye-bye! Guys, ang ganda dito yan. Dito ako sa Maine, America. Yan.